I am aroused for basic. Katunayan ang tayon-tayunan niyang pagkalalaki. Wala pang ginagawa si Janine pero apektado siya ng ganito. Katulad ng pakiramdam nung buhatin niya ang dalaga at itapat sa dutya ng apartment dito. Bumakat sa nabasang suot dito ang perpektong laki at hubog ng dalawang umbok nito. 2 mounts on her chest that clouded his mind with carnal thoughts. Mistulang nakakaayang pisilin. Damn it. Simula nang i-anunsyong engagement nila ni Sheila ay mahigpit niyang pinairal ang self-abstinence sa kama. Approximately a month now. God knows kung gaano niya gustong sugaban ng babae. Durugin ng halik ang mapupula mga labi nito at ipinid sa tiles na dingding ng banyo at ang kini ng malambot nitong katawan. Kung sana ibang babae lang ito. She's Janine, you pervert! Milya-milya tinakbo ng isipan niya na hindi na niya na malayang nagmulat na pala ng mga mata si Janine. Her mind seemed foggy, but there was this hint of recognition in her eyes. Ang tila namimigat nitong mga talukap ay tuluyang bumuka hanggang sa tuluyang nag-ugnay ang mga titig nila. None of them was able to speak. Natuloy siya sa kinatatayuan, ganoon din ito. And his dumb heart was pounding like hell. Then, like an alarm bell on the ring, pumunit sa katahimikan ng gabi ang matiniis na tili ni Janine. Ang mga mata ni Janine ay direktang napako sa naguhumindig na niyang pagkalalaki. Mulagat ang mga iyon. Animoy nakakita ng mabangis na kriminal. Naramdaman na lang niya ang pagtama ng matigas na bagay sa kanyang dibdib at ulo. Magkakasunod na binato ni Janine ang bote ng shampoo at conditioner. Saka pa lang din siya nakahuma. Manyakis! Lumabas ka na dito! Mas inilubog nito ang sarili sa tubig at tinakpan ng mga palad ang namumulang mukha. It was the only way to hide her nakedness from him. I never knew you were here. He never stuttered. Mabilis niyang hinablot ang towel sa lalagyan at ibinalabal sa katawan at lumabas ng banyo. Dire-diretso ang mga hakbang niya hanggang sa makarating ng kusina. Sunod-sunod na buga ng hangin ang pinakawalan niya nang mapag-isa siya. Ang malamig na tubig sa ref ang napagbalingan niya. Straight mula sa lalagyan at tanunggan niya iyon, hoping na huhupa ang init na naghahari sa kanyang katawan. Inilapag niya sa counter ang hawak at napasandal doon habang nakatukod ang magkabilang braso sa marmol. What an unbecoming scenario. A naked man and a woman inside the bathroom. Awan niya pero hindi niya napigilan ang pagpinta ng ngiti habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Makasalanan ng isip niya ngunit hindi niya napigilan na i-replay sa kanyang utak ang kaganapan ngayon lamang. This is ridiculous, Harvey. Just ridiculous. Napako ang mga mata niya sa pang-ibaba niya. He was bulging underneath the towel and he could clearly feel pain. And this grew in. Ang miyembro niyang iyon ay inudyukan siyang maging makasalanan. What a crazy member. Sobrang nakakahiya ka, Janine. Mag-isa na siya sa banyo pero hanggang ngayon ay hinahabol pa rin niya ang paghinga. Nanatili pa rin nakalubog ang mukha niya sa pagitan ng magkadikit na dalawang tuhod. Nakakahiya talaga. Gusto niyang sabunutan at pupukin ang sarili ng telephone shower head. Bakit pa kasi siya nagbabad sa banyo ng may banyo? Kasalanan talaga ito ni Moira at napaidlip siya habang pinakikinggan na nakakaantok nitong boses. Nakita tuloy siya ni Harvey sa isang hindi kaya-ayang posisyon and it's enough reason na magsitayuan ang mga balahibo niya. Nagiinit ang buo niyang katawan kahit pa nga nakalublob siya sa malamig na tubig. Anong masama? Asawa mo naman yun. Ng isang bahagi ng kanyang utak. Asawa nga, sa papel lang naman. Sagot ng kabila. Ano ba nakikita niya sa mga mata ni Harvey habang nakatitig sa kanya? Pagnanasa ba iyon? Animoy may parang apoy na nagdaan sa mga mata nito habang nakatunghay sa kanya. Ang pamumula ng buong mukha at ang tila pagtatagis ng mga bagang. Imposible. Nakita niya kung sino-sino ang mga babaeng nakarelasyon nito. The types of Sheila. Pero yung napapikit siya upang supulin ang nakakawindang na imaheng iyon. Ngunit sa ginawa niya ay mas lalo pang luminaw ang paglitaw sa utak ng simbolo ng pagkalalaki nito na tila ba nagngangalit. He was huge and long. Ayoko na sa earth. Bumuga siya ng hangin at pilit na pinapakalma ang sarili. Paano nga ba siyang kakalma kung nayayanig halos ang buo niyang pagkatao?
Paano niya pasusubalian na ang dati ng maligamgam na tubig sa tub ay tila kumulo sa init? Wala lang ito, Janine. Wala lang. Mabilis sa mga kilos na tinapos niya ang pagligo at binalot ng bitbit na roba ang sarili. Nang masigurong walang tao sa labas ng banyo ay buong pagmamadali niyang tinawid ang kabilang silid. Doon nagkulong siya ng matagal-tagal din. Ayaw pa sana niya lumabas, kundi lang siya nakaramdam ng pangangalam ng sikmura. Either way, hindi ka naman pwede magtago na lang dito sa silid. Masyadong immature yun. Nagpakawala siya ng hangin. Inipon niya ang lakas at lumabas. Nadatnan niya si Harvey na nakaupo sa dining habang tahimik na kumakain. Sandaling nagtama ang mga paningin nila ngunit kaagad din siyang nag-iwas ng mga mata. Para kasing napapaso siya na ewan. Talagang nagmumukha na siyang praning sa mga ikinikilos. Harvey never even seemed to care what happened o kung may nakita man ito. Normal lang naman dito ang nakakakita ng hubad na katawan. At yung sa'yo, Janine? B or C class lang? Matapang siyang naupo sa tapat nito. This is dinner, Janine. 2 slice ng pizza ang inilagay nito sa plato at itinulak palapit sa kanya. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya at hindi siya nakapaghanda ng dahil sa maliit na insidenteng nangyari. Hindi yun maliit ha? Nakita niya exposed kong katawan. May sinasabi ka? Hindi nakaligtas sa kanya ang pagangat ng isang gilid ng bibig nito na animoy pinagtatawanan siya. Umiling siya at nagsimulang kumain ng nakatungo. Lagi ka bang kumakain ng take-out at umiinom na rin ng beer? This might be a good starter for a conversation. Masama ang maraming alcohol sa katawan, di ba? She should know, dahil nutritionist siya. Imbes na sumagot ay tumawa lang si Harvey at nakita niyang pinadaanan nito ng mga daliri ang buhok. Ang sexing tingnan ni Harvey habang ginagawa iyon, nang nasa bibig ang bunganga ng beer at bahagyang nakatingala sa kisame. Naalala niya tuloy ang hubot-ubad nitong katawan kanina. Nasa bento tuloy sa kanyang utak ang association nito kay Ragnar. You don't like seeing beers inside the house? Anito kapag kuha na ngayon itinukod sa edge ng mesa ang magkabilang siko. Hindi naman. Sorry, wala sa kasunduan na pakialaman kita. It's okay, Janine. Hindi naman natin kailangan sundin. By the books ang lahat ng napagkasunduan natin. We could binanil some of those. Only if you agree. Gaya na? Bakit ba may pakawari siya na may kinalaman sa munting insidenteng iyon ang ibig nito ipakahulugan? Kissing? Pasimple nitong sagot na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Napamulagat ang mga mata niya. Nagiging uneasy din siya lalo at humahagod sa mga labi niya ang mga mata nito. O baka muli ay guni-guni niya lang talaga. Bagya siyang napaurong sa upuan at nagbaba ng tingin. Hey, I was just kidding. Pinapayapa ko lang kalooban mo. Matapos ang ilang saglit niyang pananahimik ay pabiro nitong Saad, pero sadyang hindi siya mapayapa. Be comfortable with me, Janine. May bahid na ng kaseryosohang Saad ni Harvey. Ano man ang nangyari kanina, wala lang yun. Wala lang daw, pero napakalaki ng impact noon sa kanya. At dito na rin, gusto niya magprotesta. Nakita ng dalawang mga mata niya ang simbolo ng arousal nito. Men only get aroused in front of a worthy opposite female. Pero mas pinili niya ang manahimik na laang. Ganon din ba siya sa paningin nito? Attractive din kaya siya? Nababaliw na talaga siya. Believe me, I have seen women in all forms. Di na bago sa akin ang ganoon. Nagiinit ang sulok ng kanyang muka. Sa tono ng pananalita nito ay para bang sinasabing wala siyang ka-epekto dito. Oo nga naman, magaganda, sexy, may mga sinabi sa buhay ang mga babaeng naghahabol dito. But only Sheila said no. Kaya ganito kasidhi ang hangarin nitong ipamukha sa babae na kaya itong mapaltan. Seeing naked woman is normal. May pinong kirot na dumapo sa kanyang dibdib. Siguro kahit magubad pa siya sa harapan ni Harvey, lalampasan lang siya nito. Ganito siya ka-undesirable. Iniwan nga naman siya ni Vaughn at pinagpalit sa maganda at sexy na si Sheila. Ang confidence niya, gumuho lang naman ng ilang libong beses. Well, at least, safe siya sa piling ng lalaki. Kailanman ay hindi siya nito pagnanasahan at magugustuhan. Favorable para sa kanilang kasunduan. Maghiwalay man sila walang damdaming isa sa alang-alang.
Kinabukasan nga, idinala na siya ni Harvey sa bahay na binanggit nito. Nasa isang exclusive subdivision iyon. Two-story at modern ang architecture. Klase ang design at ilang porsyento ang gawa sa salamin. Nakatirik iyon sa malawak na bakuran at sa isang panig ay naroon ang malaking pool. Nililibot pa lang ng tingin ang naturang bakuran ngunit sa utak niya ay gumagana na ang ideya kung paanong aayusin ang hardin. Siguro para kay Sheila ang bahay na ito. Kagagawa lang ng bahay. Patunay ang ilang nakaimbak na mga materyales sa isang sulok ng bakuran. Somehow nakaramdam siya ng tila pait sa dibdib. You can do whatever you want to this house. Namilog ang mga matang nakatitig siya kay Harvey. Why you look so surprised? Nakakatawa ba siya at pati yata mga mata ni Harvey ay nakatawa sa kanya? Binuntutan pa niya iyon ng maikling tawa. Pati yata tawa ni Harvey ay ang sexy din. Parang nagkukumplemento sa magandang umaga. Bigla siyang napahawak sa gawin ng dibdib niya. Yung pamilyar na pagkabog ay naroon na naman, lumulukob. Kanina ka pa puso ha? Pasok na tayo. Sa giya ni Harvey ay sunod nilang pinasok ang kabahayan. Ipinakilala sa kanya ang dalagitang si Nina na naghihintay sa loob. She was this cute teenager na may nakahanda kaagad na matamis na ngiti sa mga labi. Sabi mo ayaw mo ng maids, but I think you still need some company. Sa luwang nitong bahay ay kakawag-kawag siyang mag-isa talaga dito. Hi po ma'am. Magalang nabati ng dalagita na bahagya pang yumukod. Initaan niya ito. Ate na lang. Gulat ang rumihistro sa mga mata ng bibang teenager kapag kuwa'y mas luwawak ang naging ngiti. Araglado po ate. Mukhang magkakasundo sila ng batang ito. Binitbit nito ang mga gamit niya sa itaas patungo sa kung saan mang sili doon. Working student ang kapatid ni Karen. Nag-migrate na sa US kaya ipinasa sa akin at baka daw kailangan natin. Now that she's here, ako na sasagot sa studies niya basta may makasama ka lang. How thoughtful of him. Nagpatuloy si Harvey sa pagiging tour guide dito. This is our living area. May hatid na kiliti iyon sa kanyang dibdib. Nagsasink in na ngayon sa kanyang kamalayan ang pagbabahay-bahayan nilang ito ni Harvey. Our living room, our home, the feeling of belongingness. Ang sarap lang sa pakiramdam na matapos ang mahabang panahon ay magkakaroon siya ng matatawag na kanya kahit panandalian lang. Napapansin niyang open concept ang layout ng bahay at high ceiling kaya maalwan sa loob. Dahil gawa sa glass, ang mga bintana from floor to ceiling ay lumulusot ang liwanag mula sa labas. Energy efficient kung tutuusin. Kagaya sa condo nito, gray at white pa rin ang tone ng interior ng bahay. Masculine ang dating. Kung siya lang talaga ang papipiliin ay green or beige ang gusto niya at maglalagay siya ng floral curtains. Kitchen na sumunod nilang tinalunto ni Harvey. Nakakamangha ang luwang ng kusina. Kompleto sa modern at mamahaling gadgets. It was a compact and well-designed kitchen na equally modern din ngunit ang pinakagusto niya sa lahat ay ang island counter. Hindi maiwasang haplusin niya ang gilid ng marmol na counter. Nai-imagine niya na ang sariling nakasuot ng apron at naghahanda ng pagkain at naghihintay naman si Harvey sa dining. Napangiti siya. Lahat na lang yata ng iniisip niya ay kakabit ang lalaki. Nang hindi sinasadya ay napadako ang paningin niya rito. Not exactly grinning but his eyes did the trick. Tila may amusement na naman na nagsettle doon. Bigla niyang naayos ang salamin na makaramdam ng pagkaasiwa. Kailangan niya na rin talagang sanayin ang sarili niya sa matitiim nitong mga titig. Let's go upstairs. Umakyat sila sa equally modern ding disenyo ng hagdanan. Walang railing kaya nakakaramdam siya ng pagkalula, lalo na nang mapatungo siya at direktang nakita ang sahig. Naramdaman na lang niya ang mainit na palad ni Harvey na nakaalalay sa kanyang likuran. Okay lang naman ako. Bagya niya na itulak ang braso nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang nagdaang kunot ng noo ni Harvey. Kagyat lang naman. Binigyan siya ng espasyo at hinayaang makaakyat ng mag-isa. This will be my room. Yung katabi ang sayo. Pumasok sila sa loob ng magiging silid niya. Namangha siya sa ganda ng ayos noon. Pristine looking lalo na ang kamang maayos na nadadamitan ng kobre kama at napapagitnaan ng puting lampshades na nakapatong sa magkabila ang wooden nightstand. Malapit doon ay ang kulay tsokolating couch na siyang nagsisilbing pinakamalaking contrast sa puting kulay na nagdodomina sa loob.
I am planning to build a walk-in closet for you. Tanging master's bedroom lang ang meron sa ngayon. Hindi naman na kailangan. Kukunti lang din naman na ang mga belongings ko. Still, ipapagawa pa rin kita. Parang hindi pa aawat. And this is your bath. Binuksan ni Harvey ang banyo. Parang bath iyon sa isang hotel at may sariling tub. Looking at the white porcelain tub, bumabalik na naman sa utak niya ang insidenteng iyon. And by the looks of it, yun din ang naalala ni Harvey nang masulyapan niyang natatawa ito habang doon nakatutok ang pansin. Then, he suddenly looked at her. Panandali ang nag-ugnay ang mga titig nila. Ang hindi niya maunawaan ay parang napapaso siya every time na tititigan siya nito ng tuwid sa mga mata. There was something in his eyes na nakakapaso, nakakapanindig ng balahibo. Lalo pa at napapag-isa sila sa loob. Kaga. Gusto na talaga niyang kurutin ang sarili. Para hindi ka na tumatawid sa room ko. Alam niyang biro lang iyon pero iba ang epekto sa kanya. Papaalala pa talaga ng tahasan sa kanya. I'm just making you smile. Smile? Napapahiya na talaga siya. Nagiinit ang sulok ng kanyang muka. Sir, ate, nakahanda na ho ang merienda. Nakasungaw ang ulo ng nakangiting dalagita sa pintuan. Sige, Nina. Susunod na kami ng ate mo. Lumabas na si Harvey. Nagpaiwan siya at pinagpasyahan na ayusin muna ang mga gamit. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng kama at sinugid ng tingin ang buong silid. Akmang hihiga na siya sa kama nang pumasok ulit si Harvey sa loob. Naupo ito sa couch at iniabot sa kanya ang isang kahon ng bagong-bagong model ng iPhone. Anong gagawin ko dyan? Natawa si Harvey. Katawa-tawa ba talaga ang mga sinasabit kinikilos niya? Binuhay nito ang cellphone at may kinakalikot doon. Naintindihan niya ang para sa kanya iyon. May cellphone naman ako. Alin? Yang lumang puro nagasgas? Nagagamit pa rin naman na. Ang pagiging maluho ang pinakahuling bagay na gagawin niya. Functionality more than prestige. Yun ang pinaiiril niyang prinsipyo sa buhay at sa pagbili ng mga kagamitan. You're my wife now, Janine. Sa ayaw at sa gusto mo, ihaharap ka sa mga tao bilang Mrs. Harvey San Martin. And I don't want my wife to be looking like a charity case. Maliit na bagay lang ang cellphone na ito kaya tanggapin mo na. Fair enough. Ang ipahiya si Harvey, ang kahuli-hulihan niyang gagawin. Pinasok niya ang buhay na ito kaya pagsusumikapan niyang magampanan ang papel na ito ng maayos. Paninigdigan niya, the list na magagawa niya para kay Harvey. Magpahinga ka muna. You look tired. Napatda siya nang bigla na lang nahaplusin na lalaki ang pisngi niya. Mami ay may pupunta dito. Simpleng hawak lang naman pero bakit ba tila umaabot sa puso niya ang tila munting kiliti. Then he was gone. Ang nakapinid na pintuan na nilabasan nito na lang ang tanging niyang nakikita. Pero ang epekto ng init na nagmumula sa kamay nito ay nanatiling nakapagkit sa kanyang balat. Bakit? In between confusion ay biglang tumunog ang cellphone. Halos napatayo siya sa gulat at kinalikot iyon para sagutin. Harvey, ang nakarehistrong caller. Hello? Pati boses niya ay pumiyok na rin. Sleep tight. Alangan namang iba ang caller niya. Siyempre si Harvey. Wala sa sariling napangiti siya. Sa buong buhay na magkakilala sila, ito ang unang pagkakataon na may numero sila sa isa't isa. Hey, untag nito sa pananahimik niya. Janine? Maganda na nga ang boses ng asawa sa personal pero habang pinapakinggan ito sa kabilang linya, tila mas nagiging maganda pa ang tunog noon. It was a beautiful baritone voice, soothing sa pakiramdam, tila may lambing. Oh, come on, Janine. Have a grip on reality. Janine? Yes, may ginagawa lang ako. Naroroon na naman ang munting tawa na sexy sa pandinig. Welcome home, my wife. Hindi man sinasadya pero nahigit niya ang kanyang paghinga sa ginamit itong salita. My wife. Yes, she is his wife. Ang tila possessive na pag-angkin nito sa kanya bilang asawa ay nagpapakilig sa kanya ng todo. Bakit ba siya nagkakaganitong bigla when she should have been mending her broken heart? Sa kanya natanong sa sarili, am I still grieving? The answers were confusing. Nakakalito ang mga estrangherong damdamin at ang kakaibang kabog ng dibdib niya. Sunod-sunod na pagpakawala ng hangin ng kanyang ginawa at tila doon niya idinadaan ang kalituhan.
Ang planong pamamahinga lang ni Janine ay nauwi sa malalim na pagtulog. 3:04 ang nakarehistro sa digital clock na nakapatong sa nightstand. Bumangon siya at naghalungkat ng maisusuot sa mga gamit niya at naligo. Quick shower lang naman ang ginawa niya. Bababa siya kaagad at pupunta sa kusina. Pagbaba niya, inaabutan niya sina Karen at ang dalawang baklang nakaupo sa sala at dinudulutan na ng maiinom ni Nina. Hi. Karen is the closest na matatawag niyang kaibigan sa ngayon, maliban kay Nina. 2 beses pa lang silang nagkita pero nakakapalagay ang loob na niya ito. Hi Karen. Balikbati niya sa babae. Hinitain niya naman ang 2 bakla na napansin niyang kaagad na sinuri ang kanyang kabuuan. May bitbit na gamit pang makeup ang mga ito na ipinakilalang Cindy at Rika. The boss sends us on an errand. Kumindat si Karen at sinanyasan ang 2 baklang kasama nito. Parang cue na kaagad na nag-set up ng portable vanity mirror na may 2 pang ring lights sa magkabilang gilid noon. Para mas komportable ka daw. Dito ka naayusan nang hindi mo na kailangan lumabas. Aayusan? Natawa si Karen. First time nalalabas kayong 2 na magkasama as a couple. Remember? Oh no. Natapik niya ang noo. Paano ba nawala sa utak niya ang lakad nila ni Harvey? Pero, kailangan pa talaga ng ganyan? Katawa-tawa marahil ang naging reaksyon niya. Kita iyon sa ekspresyon ni Karen na tahimik lang na nakamasid habang inaayos naman ang damit na nakabalot pa sa plastic. Nahihiya siya at pati ito ay naabala. Kailangan? Nakakahiya sa'yo. Pati oras mo yung kinain ko na. Don't mention it. This is part of the job. Saka nito, binalingan ng mga kasama. Start right away. Teka, pwede bang kumain muna ako? Kumakalamnang ang talaga ang sikmura niya. Madalian siya nag-late lunch at nagsipilyo pagkatapos ay nagsimula na nga ang make-up session nila. Hinila siya ng 2 bakla at pinaupo sa stool na hinila nung tinawag na Cindy paharap sa vanity mirror. Ang virgin ng kilay ni Ateng? Hinawakan ni Cindy ang baba niya at sinuyod na tingin ang buo niyang mukha. You have such a nice hair, sweetheart. Puna nito matapos paraanan ng kamay ang nakalugay niyang alon-alon at maitim na buhok. Quite a beautiful shape of face. Emerasum. Morena version nga lang at mas mapisngi ka. But your lips, they are Ana de Armas. Sino mga yun? Natawa ang bakla. Pumilantik ang mga daliri. Ano bang pinapanood mo sa TV? Anime? The Cat Lady? Hindi makapaniwalang tanong nito na iwinagayway pa ang suklay na hawak. Nakakayaman pero ganoon nga ang kumukumpleto ng araw niya. Wala ka bang Instagram? Umilin lang siya. Facebook lang meron siya. May minsan pang nabubuksan. Napaka-backward nga talaga nga niya siguro. Uso naman ang social media pero hanggang ngayon ay mas nakukontento siyang magbasa ng second-hand hard copies ng mga aklat. Kung nanonood man siya ng movies, puro mga luma at reruns din. Literal na wala siyang social or nightlife. She is a homebody. Kaya nga naghanap ng mas exciting si Von dahil boring siyang kasama. Masyado bang formal ang dinner na pupuntahan namin, Karen? Not that formal. Unlike the previous years when Madam Erin was the one hosting. Harvey wants to set the tone a bit more casual. Casual lang naman pala, bakit kailangan pa mag-ayos ng ganito? Angin niya sa sarili lang isinasaad. Ilang saglit pa inalis na ni Cindy ang glasses niya at pinagsuot siya ng contact lens. Kapag ko ay nagsimula na ang makeup session, kung ano-ano ipinahid nito sa mukha niya, narelax na lang niya ang sarili at in-enjoy ang special treatment sa kanya. Kasunod ay ang pag-aayos naman ni Rika sa buhok niya. Nasa Bon kung saan ina-accentuate ang magandang leeg at frame ng balikat. When Cindy and Rika had finished, there was a glint of satisfaction in their eyes. Wow, lumutang ang ganda. Bulalas ng 2 bakla ng paghanga habang sinipat-sipat siya. Si Karen ay nagpaalam na rin at bumalik sa opisina. Kahit siya man ay hindi makapaniwala sa namala sa salamin, ibang babae ang tumititig pabalik sa kanya. Alam niyang hindi siya super pangit ngunit hindi niya akalaing may nakatago din naman pala siyang ganda. Now, it's time to step on your dress. Pumalik siya sa kwarto at doon nagbihis. Sumunod na rin si Rika at doon ginawa ang mga finishing touches. Wow, you are petite pero makurba ka. Isang hapit sa katawan na off-shoulders, knee-length black dress ang suot niya. Ang napili ni Cindy sa kanya kanina.
Ang katar ng black stiletto sandals ay tila may elongating effect sa kanyang mga binti. Nagbuka siyang matangkad kahit paano sa kabuuang ayos niya. May gaganda ka naman pala kahit papaano, Janine. O baka masyado ka lang nagbubuhat ng sarili mong bangko. Nakatulong marahil ang Estee Lauder Cosmetics sa transformation na ito. Siguradong mas mai-inlove si Papa Harvey sa'yo nito. Kinabahan tuloy siya sa sinabi ni Rika pero hindi siya dapat kabahan. Impressing Harvey was never part of the agenda. Palabas lang ang lahat ng ito pero sana nga rin magustuhan ni Harvey ang ayos niya. Sa silid na siya naghintay kay Harvey. Habang matyagang hinihintay si Harvey ay kabado siya. Nanginginig pa ang magkasalikob na mga palad na nakapatong sa kanyang kandungan. Nandiyan na po pala si Kuya, ate. Nagbibihis sa kabilang kwarto. Imporma ni Nina sa kanya na bahagya lang isunungaw ang ulo sa pintuan. Ate, ang ganda niyo po. Thanks, Nina. Ni hindi malang pala niya namalaya na dumating na si Harvey. Nagpakawala siya ng hangin at tumayo mula sa kinuupang kama at lumabas na nga ng silid. Sa kanang kamay ay ang purse na katerno ng damit niya, habang sa kabila ay bit-bit ang high heels na bumaba siya ng hagdanan. Sa ibaba na niya ito hihintayin. Habang nakaupo sa sofa ay hindi niya maiwasang pagkiskisi ng mga kamay. Ano ba yan, Janine? Para kang timang na naghihintay ng date sa prom? She never went to prom, and this is not even a date. Make sure the Berengols are pouring their stocks too. Automatiko siyang nag-angat ng mukha nang maulinigan ng boses ni Harvey at kaagad na napatayo. Nakatungo ito habang may kausap sa phone at pababa ng hagdan. Ang isang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng slacks nito. Harvey looked even more gorgeous in his semi-formal look. White button-down polo sa ilalim na hinayaang nakabukas ang dalawang pinakaitaas na botones. Bahagyang na-expose ang matigas na dibdib nito. Pinatungan ng less formal ding black coat na nakabukas lang at fitted slacks na tinarnungan ng itim na sapatos. Naka-semi-formal man ngunit lumalabas pa rin ang kakaibang angas nito at ang magandang tindig. He is tall, muscular, and gorgeous in all angles. Ewan niya ngunit namamahay na naman ang kakaibang pagkabog sa dibdib habang nakatitig sa gwapo at matikas na mamang ito. Marahil kabado siya dahil itong unang beses na magsasama sila in public. Tonight, she will be the envy of any woman dahil kasama niya at napangasawa pa ang isang Harvey San Martin. I told you, the board will convene para pag-usapan ng mga bagay na iyan, pati ang possible acquisition sa malawak na lupain katabi ng minahan natin. Right on the ground floor, she finally got Harvey's attention. Judgment time. Nakatuon ang mga mata nito sa kanya. Bahagyang umawang ang bibig nito at nahinto sa pakikipag-usap. Ginapangan siya ng kilabot ng mula ulo hanggang paang humagod ang titig nito sa kanyang kabuuan na para bang subject siya sa isang art exhibit. His eyes lit up. Kung ano man ang kislap na nakikita doon ay sapat na para mas magtunog maingay ang kanyang puso. Napapagitnaan tuloy siya ng hangaring ngingiti o kakaway o itatago ang mukha. Okay lang ba? Nakangawing tanong niya dito nang nasa mismong harapan niya ito. He is towering over her. Nasamyo niya ang malisan nito na humalo sa pabangong gamit. Sa kanya natantong sobrang lapit na pala nito sa kanya. This proximity was quite nerve-wracking and exciting at the same time. Paano ba hindi nito inaalis ang nakapapasong titig sa kanya? Magpapalit ako kung hindi okay. Okay? He bent his head towards her. Nalalangap na niya ang mainit at mabangong hininga nito. Shivers. Yun ang epekto sa kanya ng mas pagkakalapit nila. You're one hell of a pretty woman, Janine. His eyes were boring into her, and it roamed her face. Tila inaaral ang buong detalye ng mukha niya and his eyes settled on her lips. Animo, nanuyot ang lalamunan niya nandoon nga nagtagal ang mga mata ni Harvey. Instinct told her na itago ang mukha o tumungo. Instead ay nakagat niya ang pang-ibabang labi. Ewan kung bakit ganoon ang nagiging response niya. Nakikita niya kung paano nag-iba ang titig ni Harvey. Mas tumiim ang mga iyon at ang panga ay tila ba gumagalaw kasabay ng paggalaw ng Adam's apple. Sumabay din ang paggitiw ng ugat sa gilid ng noo nito. Nawala ang kaninang manipis na ngiti. Napalunok ito ng 2 beses. May mali ba siyang ginawa na tila ikinaiba na ekspresyon nito? Pero bago pa masagot ang mga tanong niya ay tumuwi dito ng tindig at binawi ang paningin. Let's go. Aya nito. After you.
Nagpatuunan na nga siyang maglakad palabas ng pintuan, ngunit may pakiwari siya na sa kanya nakapako ang mga mata ni Harvey. Tila kasi ramdam niya ang mga titig nito, o sadyang guni-guni niya lamang iyon. Nako-conscious tuloy siya, ayaw pa naman niyang may tumititig sa kanya. Eksaktong pababa ng ilang baitang na hagdan sa Porsche nang muntika na siyang mabuwal. Bakit kasi stiletto pang ipinusuot sa kanya ni Cindy? Mabibilang lang talaga sa mga daliri sa kamay ang pagkakataong gumamit siya ng takong. Flat shoes kasi ang ginagamit niya sa ospital. Hindi na siya sanay. Binitbit nga niya iyon pababa ng hagdanan kanina. Are you okay? Okay lang. Ani ang napahawak mo na sa railing ng Porsche. Binabalansa niya ang sarili. Mas sinasanay ang mga paa na dalihin ang bigat ng katawan. Tinitigan siya ni Harvey. Particular ang mga paa niya na halatang tensyonado. Gumigitaw nga ang mga ugat niya sa puwersang ibinibigay sa mga binti. Humahanap lang ako ng tamang panimbang. Harvey kept on staring at her, tila may tinitimbang sa utak. Kapag ko'y inilahad ni Harvey ang palad sa kanya. Come on, para hindi ka matumba. Or else, pwede kitang buhatin hanggang sa kotse. Ano siya, lumpo? Basta nga kapangilabot iyon, okay na ang holding hands. Inabot niya ang kamay nito. Kahit nakakakilabot man ang init na nagmumula sa palad nito'y kinailangan niya ang pag-alalay nito. Just every time she felt his warmth, may mga estrangherong pakiramdam na nabubuhay sa kanyang kaibuturan. So strange, she couldn't even name. Ang ganda po ni Mom, sir. Si Mang Boyet na binuksan ang pintuan sa backseat. Ngumiti si Harvey na tila proud. Yes, she is. Isinasaad nito habang sa mga mata niya nakatitig. Naroon na naman ang kakaibang kislap na pinilit niyang baliwalain. As much as she could, ayaw niyang isaksak sa utak. Salamat ho, Mang Boyet.